Kaya po mga minamahal, tayo po ay narito na sa pinakamalagang yugto na ating pong balagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalapang Sus. Kaya nangyayang ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Sus. Nadadalhin po ng ating mga aral ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. God bless po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, opo, dakilat mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit siya na sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Obol Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po, mga Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagam kami patawari, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, mahal na pa ikaw po maglagay na makatagal dapat kasi ikaw po aking naasahan. Buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating Blessed Among Blessed. Blessed Among Blessed, sa Tagalog, pinagpala sa mga pinagpala. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Deuteronomy, chapter 28, from verse 11 up to verse 13. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and do them. Verse 6. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The book of Leviticus chapter 26, verse 12. And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 11 hanggang 13, balik sa 6. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim kung iyong titinggin ang mga utos ng Panginoon Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Sa 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Dito po sa aklat ng Leviticus, Kabanatang 26, ang talata po ay 12.
At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak ng may galak na pasasalamat at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Ating tinatalakay, blessed among blessed, o sa Tagalog, pinagpala sa mga pinagpala. Sinabi natin itong pinagpala sa mga pinagpala, mga minamahal, dahil merong pinagpala, hindi pinagpala sa mga pinagpala, mga minamahal, yung natanggap nila just a little bit of blessing, sinabi lang sila'y pinagpala, mga minamahal, hindi sila pinagpala sa mga pinagpala. Kasi itong ating binasa, kapag ikaw ay pinagpala, pinagpala ka sa mga pinagpala. Ang ibig sabihin, ikaw ay higit sa lahat. Kung may pinagpala, sa ibabaw niyan, mas higit kang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit? Sabi ng Deuteronomy 28, talatang 11 ng ating nabasa, ang sabi, pagyayamanin ka ng Diyos sa ikabubuti mo. Ang ibig sabihin, nasa iyo ang kayamanan, ito'y sa ikabubuti mo. Without covetousness, yumaman ka. Sabi, ang nagpala sa iyo, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi ka yumaman sa paggawa ng masama. Hindi ka yumaman dahil na-involve ka sa mga bagay na hindi nararapat. Sabi ng ating nawasa, Diyos mismo ang nagsasabi, ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo. Kaya dumating sa iyo ang kayamanan. Kaya dumating sa iyo ang kasaganahan. Diyos ang nagbigay sa iyo. Sabi, ikabubuti mo yan. Hindi mo yan ikasasama. Sabi ng verse 12, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Ano ibibigay sa iyo? Hindi masamang kayamanan. Mabuting kayamanan. Sa sanlibutan, maraming masamang kayamanan. Kaya nga pinag-uusapan natin, ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil ang nasa iyo ay mabuting kayamanan. Hindi masamang kayamanan, mga minamahal. Ang sabi ng verse 13 sa ating nabasa, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi bunto. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang. Hindi ka mapapasa ilalim. Sabi, kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon mong Diyos na inutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, gagawin sa iyo ng Panginoon ulo ka. Lagi kang nangunguna sa lahat ng bagay. Hindi ka buntot. Ang sabi, ikaw ay nasa ibabaw at hindi ka mapapasa ilalim. Bakit? Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala dahil sabi ng ating nabasa, ang ginagawa mo, ang kaloobang inutos sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa araw na ito. Sa makatuwid, ang pinagpala sa lahat ng pinagpala ay yung gumagawa at dumidinig ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya sa banal na kasulatan, masasabing hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Ang papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal, pinagpala sa lahat ng pinagpala ay yung gumagawa ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Dahil darating sa atin ang sinasabing pagpapala, higit pa sa mga pagpapala na inaasahan ng iba, sila inaasahan lang nila. Pero tayo, natanggap na natin yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako, sasabihin ko sa aking sarili, pasasalamatan kung walang hanggan ang ating mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Abon Evangelist Will Dalmeda, the end-time prophet of our loving God. Ating beloved St. Pastor, our beloved Mama Dear, and the beloved whole Almeda family, sasabihin kong pinagpala ako sa lahat ng pinagpala. Bakit? Noong September 27, mga minamahal, just yesterday, 35 years ako sa mahal na Panginoon. Hindi basta 35 years, mga minamahal. Kasi nakilala ko ang ating mahal na Panginoon, 1989, dumating ako sa lugar na ito, September 27, ang dala ko sa aking katawan ay ketong. Ibig sabihin, isang karamdamang walang kagalingan, sa medisina, tinatawag na contagious disease o nakakahawa at kabalikat niyan ang lungkot at walang kapag-asa. Pero sa ating unang pagdalo, September 27, 1989, kung dumula akong malungkot at walang pag-asa,
pagkatapos ng gawain, umuwi akong nasa akin ang buong pag-asa. At hindi lang yan, mga minamahal, sa maiksing panahon, 35 years na. Kahapon, 35 years, mga minamahal, o rather nung Friday, 35 years, mga minamahal, walang ketong nabubulik sa aking katawan, sasabihin kong pinagpala ako sa lahat ng pinagpala. Dahil maraming tao ngayon, ang problema nila, paano gagaling ang karamdaman? Kahit isang doktor pang magsabi, itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo, isang araw, sa buhay niya, darating ang karamdaman. Wala na siyang sasabihin sa kanyang sarili, ito ang kanyang gagawin. Pero tayo, sabi ng ating nabasa, kung didinggin mo, susundin mo ang utos ng Panginoon mong Diyos, gagawin mo yan sa araw na ito. Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Hindi ka magiging buntot, hindi ka magiging nasa ilalim. Ikaw ay ulod na sa ibabaw. Bubuksan lang siya sa iyo ang kanyang kayamanan na pasasaganain ka ng ating Panginoon sa ikabubuti mo. Kaya sasabihin ko, ikabubuti ko, mga minamahal. And by faith, hanggang rapture. Kung hindi ako buti ng rapture, ngayon ako kunin ng mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. For 35 years, naranasan ko, ako'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Kaya sabi ng Leviticus sa ating nabasa, 26 verse 12, Book of Leviticus, at lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. And this is the confirmation na tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Ang Diyos ay lumalakad na kasama mo. Ikaw ay lumalakad na kasama mo ang Panginoon. Ang Panginoon ay yung Diyos at ikaw ay bayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Then pagkatapos ito, masasabi natin, mga minamahal, kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Ito'y tinatawag na a divine calling of God. Ang ibig sabihin, ito'y isang banal na pagtawag ng Diyos. Kaya tayo rito, meron tayong tinatawag na divine calling. Pag sinabing divine, mga minamahal, ito po ay banal o makadiyos na pagtawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo basta na parito, kundi meron sinasabing divine calling of God. Kindly po. The second book of Timothy, chapter 1, verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. The book of Ephesians, chapter 1, verses 4 and 5. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. God bless you po, kindly po sa Tagalog. Dito po sa ikalawang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 9, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin na kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Dito po sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 4 at 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dugis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad ng mga anak sa pamagitan ng Hesukristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong papalakpak ng sabay-sabay. At magsasabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Matapos tayong pinagpala sa lahat ng pinagpala, dapat nating maunawaan, ito pala isang banal na pagtawag ng Diyos o sinasabing a divine calling of God. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mula pa nung panahong walang hanggan, ang sabi, ang ating mahal na Panginoon, siya sa atin ay tumawag sa isang banal na pagkatawag. Nung una pa mang panahon, mga minamahal, itinakda na ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Hindi basta pagkatawag. Ang sabi, ito'y isang banal na pagkatawag. At ang sabi mga banal, hindi ayon sa ating magawa. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya tayo tinawag kasi meron tayong gagampanan sa iglesia. Maliwanag nga ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi ayon sa ating gawa. Nagkaroon lang naman tayo ng gagampanan sa iglesia. Mga minamahal, na pagkatiwalaan tayo, kasama na ito sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero sabi ng ating nabasa, maliwanag, hindi ito sa ating magawa. Ang sabi ng ating nabasa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan. Ang tawag pala sa tinatawag na pagkatawag ng Diyos sa atin, isang banal na pagkatawag, ito pala'y biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung biyayang financial and material, mga minamahal, ay wala pong sinabi yan sa spiritual blessing. Ito'y biyaya ng Diyos, mapabilang ka. Ng unang panahon pa lang, ibinilang ka na ng Diyos, darating ang tamang panahon na ikaw ay tatawagin ng ating mahal na Panginoon. Kapag tinawag ka na niya at ikaw ay tumalima, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Kung ikaw naman ay hindi tumalima, na mismo ang pagpapala na dapat ay nakalaan para sa iyo. Bakit? Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa ating supporting verse, dito po sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya, bago itatag ang salibutan, upang tayo'y maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya pala tayo pinili ng Diyos, mga minamahal. Sabi, sa harapan niya, upang magkaroon ng kasiguraduhan na tayo ay walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo lumalakas yung hangin at nililipad mga minamahal yung ating mga pumalakpak na ba kayo? Inaayos ko pa yung notes ko, baka kasilip pa rin. Saan ba ako huminto? Sabi, tayo tinawag ng Diyos noong una pa man sa salibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya hindi tayo basta Kristiyano lamang. Kaya palaging inuulit natin, mga minamahal, inuulit-ulit. Hindi tayo basta Kristiyano lamang na kagaya ng iba, mga minamahal. Kahit ipagsigawan pa nila na sila ay anak ng Diyos, na sila ang kailangan para pumasok ka sa langit, sila yon. Tinawag nila ang kanilang sarili, mga minamahal. Kaso hindi langit ang pinasukan, iba yung pinasukan. Rehas na bakal. Pero ang sabi rito, mga minamahal, sa lupa pa lang, dahil pinagpala ka sa lahat ng pinagpalat, pinili ka ng Diyos, buhat ng nalangin ng salibutan, sa lupa pa lang, haharap ka sa Diyos na walang dungis, walang kapintasan. Yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Layunin ng banal na pagkatawag ng Diyos sa atin. Sabi ng verse 5 na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa magitan ng Jesucristo na saganang kaniya ayon sa minagaling na kanyang kalooban. Ito pala'y ayon sa minagaling na kalooban ng ating pinakamalapit Jesucristo. Sinasabing the good pleasure of His will. Mabuting kalooban ng Diyos napasa atin. Biyaya ng Diyos napasa atin, mga minamahal. Kaya kahit alisin mo yung financial, material, yun lang tinawag ka ng Diyos. Ipagsigawan mo na kung merong pinagpala, ikaw ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit? Dahil maraming naligaw sa katotohanan, mga minamahal. Tayo rin, once upon a time sa buhay natin, ako, mga minamahal, 24 years ako sa makasanlibutan gawain bago ko nakilala ang ating mahal na Panginoon at sa relihiyon, sa malaking relihiyon, at pagkatapos sa iba't ibang sekta, mapatagalog, mapa-English ang aming pastor, mga minamahal, walang nangyari sa buhay ko. Isa pa nga yung aking nilapitan. Nandito rin Sabi ko, meron akong kaibigan, merong ketong. Ano sagot sa akin? Huwag mo dalhin dito. Dalhin mo sa hospital, sa leprosarium. Samantala, hindi nila alam, ako yung kausap nila. Nagkunwari lang ako, meron akong kaibigan na merong ketong. Ano ang gagawin nila sa isang taong may ketong? Huwag ko raw dalhin dito, mga minamahal.
daling ko raw doon sa leprosarium. Kaya sinabi ko, ang sinasabi ko yung aking sarili, itong lugar na ito ang aking pinuntahan, pumunta akong may ketong, hindi naman ako pinagtabuyan, ako'y ipinalangin, umuwi akong walang ketong. Yun palang sinasabi mga minamahal, mabuting kalooban ng Diyos. Kaya tayo tinawag ng Diyos at ang pagkatawag na ito ay sinasabi ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, meron tayong tinatawag na dahil tayo pinagpala, sa lahat ng pinagpala, meron tayong tinatawag na pinagpalang pagsisisi. Ibig sabihin, blessed repentance. Hindi kagaya ng pagsisisi ng iba na bukang bibig lamang, mga minamahal. Iba kasi yung pagsisisi mo sa bukang bibig lamang na wala sa iyong kalooban. Hindi yan tinatawag na blessed repentance. Pag pinagpala ka, sa lahat ng pinagpala, ang meron ka, ang ibig sabihin, ang meron ka ay blessed repentance na ang ibig sabihin, pinagpalang pagsisisi. Tinatawag itong pinagpalang pagsisisi dahil yung iyong pagsisisi ay nagkaroon ng katugunan, natanggap mo ang tunay na kapatawaran mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ka nagpaulit-ulit ng panalangin. Hindi ka pumunta kung kani-kanino na ginawa ng kamay ng tao, kundi ang nalapitan mo ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na humilang sa iyo mula ng tatagin ang sanlibutan. Kindly po. The book of the prophet Hosea, chapter 14, verse 2. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. The book of the prophet Isaiah, chapter 38, verse 17. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. Ito po sa aklat ni Oseas, kabanatang 14, talatang 2. Magpahayag kayo na may pagsisisi at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Sa gaya'y aming ilalagak na parang mga turo ang handog ng aming mga labi. Dito po sa aklat ng Isaias, 38:17, narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo, sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Muling isang malakas na palakpak at lahat magsabi ng praise the Lord. Yung daw pinagpala, sa lahat ng pinagpala, meron siyang tinatawag na blessed repentance o pinagpalang pagsisisi. Kaya ayon sa ating nabasa, mga